guys, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito na naman tayo sa panibagong vlog number 21. Ito yan tungkol sa topic natin ngayon, tungkol sa grinder na machine. Ito 7-inch na grinder, GA7020. Itong machine na to guys, bago to. Di bali, ang gagawin natin dito ngayon, i-convert natin siya ng 110 volts. Itong machine na to ay 220 volts. Ngayon, request kasi ng customer ng 110 volts, wala tayong available ngayon na item na 110 volts. So ang gagawin natin ngayon, i-convert natin itong 220 sa 110 volts. Di bali guys, ang gagawin natin dito ito, papalitan lang natin siya ng armature at saka field coil. Yun lang po guys ang papalitan natin sa unit na to, armature lang at saka field coil. Ito pala guys, pakita ko sa inyo yung laman ng box. Ito yung mga laman ng box. Yan lang po ang laman niya sa isang karton. Tapos ito yung laman ng box, isang unit. Yan. Isang unit, isang handle, isang wheel cover at saka isang spanner. Tapos yung unit at saka yung manual. Yan lang po ang laman guys ng box. Wala siyang kasamang blade or whatever. Basta yun lang yung kasama niya. Guys, simulan na natin i-convert ang machine na to ng 110 volts. Yan po yung unit guys, GA7020. Ito yung guys yung 7-inch low speed. Ito pala guys yung kakabit natin na parts. Ito yung field coil na 115 volts. At ito naman ang kanyang armature na 115 volts din. Ito yung kakabit natin guys. Bali papalitan natin yung armature at saka field coil ng unit na yan para magiging 110 volts na siya. Yan yung palatandaan guys ng 110 kulay black, yung color dyan sa ano na yan. Kasi hiwalay natin, tanggalin na natin sa kahon. Yan, i-prepare na natin. Yan lang po yung ikakabit natin. Pero bago natin makabit yan, kailangan natin buksan yung machine kasi tatanggalin pa natin yung mga parts. Ito na guys, sisimulan na natin yung pagbaklas. Sana magustuhan niyo ang aking pagbaklas ngayon, yung pagpapakita ko sa inyo ng mga parts. Okay, so nasa lahat, tanggalan muna natin itong apat na alin kasi nga para tanggal kasi dito ng armature, kailangan mo tanggalin yung mayroon kasing nakaano dyan, tanggalin mo yung pinion. Kailangan buksan mo yan. Tapos ito namang tanggalin mo rin. Huwag nyo kalimutan tanggalin talaga muna yung carbon brush. Kasi hindi mo matanggal yan, sasabit yan o kamasira kasi yung carbon brush mo. Ayan talaga pinakauna mong moves. Pag bukas ka, tanggal muna ng carbon brush. Ayan tanggal na. Buksan na natin yung tawag dito, yung machine. O nga pala guys, kung mayroon kayong katanungan kung anong kaibahan ng GA7020 at saka 9020, actually guys, dalawa lang naman talaga ang dalawang parts lang ang iba sa GA7020 at saka 9020. Ang 9020 kasi guys, yan yung 9-inch. Yung 7020 naman, yun yung 7-inch. Pero parehas lang po yung armature at saka field coil niyan, pati yung size ng unit parehas lang. Ang kaibahan lang yan, magkaiba lang sila ng gear at saka pinion. Kasi yung 7020 kasi guys, low speed. Yung kasi 9020, high speed. Bali, yun lang po yung kaibahan. Pero halos parehas lahat yan. Lahat na parts parehas. Kaya na guys, tanggalin na natin. Tanggalin natin yung coil. Yan. Dalawa lang naman na nakakabit yan guys. Nakaklip lang kasi yan. Madali lang yan pag nakaklip. Kaya walang problema yan. Nakaklip lang kasi. Diba? Ganun na siya kabilis. Hindi kayo napahihirapan na makita. Clip lang yan. Ito, napakadali itong gawin guys. Ang mahirap na naman nagagawin yung pagtanggal ng gear. Kasi kailangan mo pa ng gato. Siyempre ipipress mo yun para matanggal. Pero hindi na natin kailangan gawin yan kasi nga hindi naman natin kailangan palitan ng gear. Kapalitan na naman dito yung field coil at saka armature. Yan guys, tingnan nyo mo mabuti, ganyan lang pagtanggal ng field coil. Ganun na siya kabilis. Diba? Yan.
Ganun lang siya kabilis guys pag marunong ka, pero pag hindi ka marunong mahirapan ka kasi nga yung dalawang spring na yan, yung dalawang spring, ikakabit mo yan doon sa holder. And kung hindi ka marunong magkabit niyan, talagang mahihirapan ka. Kasi maliit lang kasi ang butas, hindi mo madukot sa kamay mo, sa daliri, kaya kailangan susumpitin mo yan. Ngayon kung wala kang ideya, talagang mahihirapan ka. Yan ang pinakamahirap na parte din dyan pagkabit ng field coil. Pero kung marunong ka, saglit lang yan. Tignan mo guys, pakita ko sa inyo kung paano magkabit ng field coil dyan sa motor housing. Pero bagong lahat, kasi nga pag yung bago kasi natin coil, wala siyang clip. Kaya nga pinutol ko yung clip ng original, idudugtong ko siya dyan kasi nga para i-clip ko na lang. Yan. Hihinangin ko na lang to guys para madugtong. Pero pag nagmamadali kasi ako, hindi ko na hinihinang yan. Tinitape ko na lang kagad yan kasi hindi naman yung gumagalaw eh. Pero ngayon, medyo trip kong maghinang, kaya hihinangin ko muna siya. Para naman, pag nakita naman ng customer, mapansin ng customer na nagbigay ako ng effort. Kasi di ba pag hindi mo kasi hininang, pag binuhol mo lang yung wire tapos nilagay mo lang ng electrical tape, parang napakasimple lang, di ba? Siyempre magbabayad siya ng service charge, kaya sulitin naman natin yung bayad niya. Nag-aksaya muna tayo ng lead tsaka kurente, kaya hihinangin muna natin guys. Hinangin ko muna guys para medyo may tibay naman. Tsaka sa totoo lang, wala namang epekto kahit hindi mo ito hinangin guys, kasi nga hindi naman talaga siya gumagalaw. Ang maganda lang, ang dapat mo talagang gawin, kailangan naka-intact talaga siya pagduktong mo. Pagbuhol mo ng wire, kailangan naka-ano siya ng mabuti, kasi pag hindi kasi siya nakabit yung wire, may tendency kasi na mag-spark yan kasi ang lakas kasi ng voltage dito guys. Kaya ganun, kaya nga di ba pag pinaandar mo to, yung ilaw mo nga parang namamatay. Lakas kasi ng kuryente nito eh. Kaya dapat talaga ganun. Kaya ako nga ayaw ko magpaandar ito kasi malakas yung yung intro niya, lakas kasi ng makina nito eh. Tingnan mo naman yung coil niya, laki. Tingnan mo yung armature niya, laki. Parang motor na to ng pangkating. Okay, sinangin ko muna guys ha. Ito pala yung gamit kong paghinang guys. Ang brand nito guys, Total. Maganda din itong Total na brand. Medyo marami kasi kami dito ginagamit na panghinang. Yung una, yung local, mahina. Yun naman yung Japan, maganda din yung Japan, pero ito tumatagal din Total eh. Kaya kung bibili naman kayo, medyo bumili na lang kayo ng Total na brand kasi medyo din siya eh. Medyo garantisado din siya. Tingnan mo, ilang beses ko na itong ginagamit yung to. Hindi pa rin siya nasira. Or talagang maingat na talaga akong gumamit kaya hindi nasira. Anyway guys, tuloy tayo sa ating vlog. So guys, medyo matagal dumikit eh. Kaya natatagalan ako. Kaya mo na, hindi naman tayo nagmamadali. Ubusin natin yung oras natin. Guys, isa na lang. Ito ko muna ito para medyo maganda. Yan o, sinisimulat ko ng ito. Tignan mo guys, nakita nyo ba yung gearbox, di ba? Ganda ng kulay ng grasa. Kulay dilaw. Yan guys yung pagbago. Pag nagbukas kayo ng unit na ganyan ng kulay, ibig sabihin bago talaga yung machine. Kasi pag naging luma na yan guys, hindi na ganyan ng kulay niyan, magiging kulay na yan siya, magiging kulay yellow green. Magiging yellow green na yan hanggang sa pag matagal na yan, magiging black na yan. Pag nagiging black na yan, ibig sabihin gamit na yan. Yan guys. Ito kasi yung machine na to, maganda to sa pamputo din talaga ng bakal. Parang mas gusto ko itong gamitin kasi sa 9-inch eh. Kasi mabagal kasi ang ikot nito. Parang feeling ko safe ako nito, yung unit na to, 7020. Kasi low speed. Saka hindi din gano'ng malaki yung talim. 7-inch lang kasi. Guys, tatanggalin ko na itong guys, armature. Papalitan na natin ng 110 armature. Punta ako dun guys sa dun sa may tawag ito, yung nakalimutan, bench price. Iipitin ko lang to guys, tapos tatanggalin ko yung, di ko na lang ipakita sa inyo kung paano ko tanggalin kasi nga wala kasi akong cameraman eh. Nakafix kasi yung camera ko dito, tapos andun kasi nakalagay sa lamesa, ibang lamesa yung
yung pinch vise. Kaya hindi ko may pagkagay sa inyo kung paano ko tinanggal. Pero kung gusto niyo makita guys, wala namang problema. Pag-message lang kayo sa akin or mag-comment kayo dito. Asahan ko kayo ng video kung paano magtanggal ng armature doon sa gear housing. Hindi naman ako mahirap kausap guys. Kaya kung gusto niyo lang makita kung paano, kung curious kayo, pero as of now, hindi ko muna may pagkita sa inyo kasi yun na nga, wala nga akong cameraman. Nakapix na kasi yung phone ko sa isang pader. Ayun, medyo matagal-tagal din guys. So, tingnan mo, ilang seconds din, hindi pa ako nakabalik. Ayan guys, yan, medyo makalat yung lamesa ko guys. Yan, tapos na rin sa wakas. Yan na. Hindi ko muna nilagyan ng electrical tape yung hinidang natin kasi mainit pa kasi. Mainit pa yung wire, mamaya pa natin yan. Unahin ko muna itong pagkabit ng tawag ito, gear housing. Kabit ko muna itong spindle niya sa gear housing para walang problema. So guys, kabit ko muna ito guys, ibalik ko na. Apat na lang naman ito guys, apat na alin lang. So walang problema. Medyo kung yun ang kainaman guys pag mayroon kang mga cordless tulad niyan, di ba? Apat na peraso lang yan, di ba? Mabilis lang pag mayroon ng cordless. Tingnan mo pag nagtornilyo ka, napakabilis. Kasi kung gagamit ka ng allen yan guys, ang tagal guys, nakakangawit pa, ikutin mo yan. Nakamakailang ikot ka pa niya, kakain ka lang ilang minuto. Yun guys, so masyadong masikip, kaya ang hirap tanggalin. Kaya inalog-alog ko kasi nga hindi matanggal, naka-stuck agad sa masyadong masikip. Yan guys, huwag nyo kalimutan ikutin yung armature bago nyo kasi mamaya nag-lock. Guys, kabit na natin. Gawin natin ngayon dahil nakabit na. Dito na naman tayo ngayon sa field coil. Lagyan na natin siya ng tape. Di ba natapos natin hinangin yan? Lagay pa natin ulit ng tape kasi mamaya sumayad din. Diba? Para safe. Tape. Yan, dito na siya. Yan naman ulit. Lagyan natin ulit ng tape. Ganun lang yun siya guys. Ganun lang siya kadali. Pag may alam ka, ganun lang siya kadali. Kung may problema kayo guys sa mga ganun, pagkabit, i-chat nyo lang ako. Baka makatulong. Kahit malang kasi alam ko naman kasi na may mga lugar na walang service center. Mag DIY na lang po kayo, tapos pasahan ko na lang kayo ng mga video anong unit yung gusto nyo ikabit. Kasi mahirap naman kasi i-post ko dito lahat yung mga bagay-bagay kasi guys na hindi natin pwedeng ipakita sa mga tao. Tsaka di ko rin naman kasi alam mo anong unit yung yung ikakabit nyo. Tsaka sa dami pa naman kasi yung product ko makita. Yan guys, ito yung sinasabi ko guys na medyo may kahirapan na parte na yung pagkabit nito ng spring doon sa brush holder. Ngayon, maganda sana kung mayroon akong cameraman para may pakita ko sa inyo kung paano talaga ikabit. So guys, gamitin nyo na lang yung imagination nyo kung paano ko ito kinabit. Tignan mo, nakita naman yung ginamit ko yung dalawang flat screw. Pero hindi nakikita sa screen kasi kung ano ginagawa ko sa loob. Nakikita nyo lang dyan sa screen kung gumagalaw-galaw yung dalawa kong daliri. Dalawa kong kamay. Ayan guys, nakabit ko din yung isa. Diba? Ganun lang kabilis. Kasi alam ko kung paano. Pero kayo, sigurado, aabutin kayo ng ewan ko lang kung ilang minuto yung kaya nyung gawin. Guys, tapos na. Ayun, dahil nakabit na natin yung brush holder, ilagay na naman natin sa tama yung mga wirings para hindi magka-buhol-buhol. Guys, diba maganda pag naka-arrange, so diba, wala siyang buhol, diba maganda tingnan. Dapat ganyan guys, naka-ayos yung wire para naman medyo may class naman tingnan. Guys, tapos na guys, so kabit na natin tong coil sa switch. Yun pinaka-clip lang, diba? Ano na siya kadali guys, naka-clip lang. Yun, naka-clip na siya. Yun, ayusin na natin ng mabuti na pagka-clip
para hindi siya maglulos. Tapos isalpak na natin yung handle sa housing. Ayan. Ayan guys. Tapos sarado na natin. 4 na tornilyo yan guys. Yun. Tayo natin. 4 na tornilyo. Ayan na. Tapos na. Nakabit na natin yung coil. Yung lalaman kasi medyo matagal-tagal dito kasi pagkabit ka ng coil. Kasi yung armature kasi napakabilis. Ito natin guys. Ayan na. Huwag nyo kalimutan ilagay yung bucket tape. Kasi yan kasi maghahati ng hangin kasi. Pag wala kasi yan, masusunog yung motor natin sa loob kasi yung ano kasi niyan, yung hangin, yung init hindi lumalabas. Papasok sa loob kaya masusunog. Kaya dapat talaga may ganito. Guys. Yan, aparaton nyo lang yan. Lagyan natin yung bumper niya para may dating naman siya. So, yan guys, naka-converted yun sa 110. Hindi ko na ito i-testing guys kasi nga posible namang hindi gagana to bago eh. Baga, sigurado ako sa ginagawa ko guys 100% to na gumagana. Yan. Kita nyo naman guys, puro bago lahat kinabit ko eh. Yan. Carbon brush na lang yung kulang. Yun. Kabilang side na lang ulit. Lagyan natin sa kabila. Ano lang yan sa kadali guys. Diba? Ilang minuto lang. Wala pang kalahating oras. Nagaling na natin agad. Pagkabit lang ng ano. Ano nakadali guys. Ayan. Diba? Tapos na. Eh ngayon, natapos na natin yung machine. Gagawin ko dito, tatanggalin ko guys yung nakadikit sa yung ano niya, yung nakadikit sa kanya, nakadikit sa kanya na sticker na nakalagay na 220. Tatanggalin natin. Kasi ma-confuse kasi yung may-ari nito. At least diba, kaya nga tatabasin ko itong sticker. Yung nakalagay na 220 to 240 volts, tanggalin ko yan. Yan ang tinatanggal ko guys. Na ano ko, kasi para mawala yung 220 volts. Kasi papalitan natin yan ng, susulatan natin ng 110 volts. Para hindi sila ma-confuse. Kasi yan yung palatandaan na itong machine na to 110. Tabasin natin kasi nga di naman pwedeng tagal natin lahat yung sticker. Nandiyan kasi yung serial number. Kaya tatanggalin ko lang nila yung party na may nakalagay na 220 volts. Yung voltage niya. Kasi nakalagay kasi dyan lahat guys yung specification niya. Ilang RPM, ganyan, ilang voltage, so ilang voltage, ganyan. Yung nakalagay pati serial number. Kaya tinanggal ko. Kaya natanggal na. Ngayon, yan guys. Yung nakalagay, kita mo? 220 to 240. Diba? Malabo lang guys, no? Ngayon, wala kasi ako pang sulat. Ang gagawin ko, gamitin ko tong panghinang ko. Tatuan ko siya guys ng 110 volts. Yan. Para-paraan lang yan guys. Yan ang gagawin kong pang tanda na 110 volts. Susulatan ko siya ng 110 volts. Diba? Ang galing na panghinang ko guys. Pwede panghinang, pwede pang sulat. Maparaan talaga tayo guys. Yan na. Yan, hindi basta-basta mabuburayan guys. Nakabakat yan. Yun. Yan, dali na. Tignan mo guys. Yan o. Hindi lang gano'ng kita. Kasi nga, hindi nakafocus yung cam. Guys, okay na guys. So, natapos na natin yung ating pag-convert. Ngayon, ang gagawin natin guys, ibalik na natin siya sa kanyang lagayan. Guys, ibalik ulit siya sa kanyang box. Kasi, kukunin na ito ng may-ari bukas. Actually guys, 15 peraso to lahat guys yung kino-convert ko. Ito lang yung isang unit ang kinunan ko ng video. Kasi para-paresan naman to lahat guys eh. Puro to bago. Tapos para-pares lang natin papalitan ko. Guys ibalik ko na siya sa kanyang box. Baka makalimutan ko pa yung ibang mga bagay dyan na nakalagay. Yun yung box na guys. Ilagay na yung italagay sa tama. Yun. Ganyan ang position na guys. Ganyan ang position na. Yun. Tapos lagay natin yung handle. Nakatago yung handle dyan. Tapos itong ano niya, yung spanner. Saan yung spanner? Yan, yun yung spanner na guys. Pantanggal ng talid. Kasi ito yung kanyang wheel cover. Ito yung kanyang manual. Guys, okay na guys.
Nabalat natin lahat. Yun o. Mission accomplished guys. Patapos na natin lahat. Guys. Ano guys. Guys, salamat sa panonood. Sana hindi kayo magsawa. Salamat. Paki-like na lang at saka paki-share. Comment na lang guys kung meron ngayong katanungan. Salamat guys sa panonood. Salamat sa hindi kayo magsawa. Salamat. Have a good day guys. Salamat.